Lagi ninyong pagtatanong kung saan ako, bibigyan ko lang po kayo ng talinghaga kung saan ako. Isang puzzle na kung masolve po ninyo, ay bigyan ko kayo ng 1,000 pesos na reward. Po ang talinghaga ko, pakinggan po ninyo. Ako'y nakakubli, di kalayuan dito. Kuta ko'y puro bato, laksa-laksang pula at itim na langgam. Handang ipagtanggol ako sa mga manglulupig na mga tao, kanuman o kalahi ko, upang aking maitayo ang prinsipyong diwa, karangalan, kalayaan ng isang marangal na Pilipino na naisilang sa paanan ng matayog sa lahat na bundok apo. Sulong bayan ko, ipaglaban karapatan sa manlulupig, di ka pasisiil ang mamatay ng dahil sa iyo. Eric, appointed son of God to spread and inform the people about the evils of the CPP and PNDF. Kasama na rin ang appointed daughter of God na si Lorraine Badoy. Si Pangulong Duterte, appointed son of God to become president of our country for the time. Ganon din ang ating Pangulo ngayon. Itinalaga siya ng Diyos. Appointed son of God for his presidency in the time being. Kung meron naman siyang sasabihin, if he has an opportunity in the hearings both in the House and in the Senate to say his side of the story. Ngayon, kung sinasabi niya, hindi totoo lahat yan, hindi totoo, walang nangyaring ganyan, di sabihin niya. Pagka ganito, anong mangyayari dyan? Hindi siya sisipot. Pag hindi siya sumip, mapapakontempt siya. Tapos tuloy-tuloy, ay nako, mas malaki yung gulo. Kung makapunta siya, sagutin niya lahat ng tanong, di tapos na. That's why my advice for him is to just face the questioning in the House and in the Senate. Marinig natin ang kanyang side para malaman natin kung ano ba talagang nangyayari dito. We were trying to be fair here in allowing him an opportunity and fora to make his case. So I think he should take advantage of it. Pero sir, yung claim niya po na assassination. So what's your take on this? Hindi na naka-10 Daniel. Bakit? Walang may gusto mag-assassinate sa kanya. Bakit siya assassinate? Wala namang ano yun. Ha? What, I mean, why will anyone want to do that? Maybe he's just very, wala na. Hindi ko naintindihan yung sinasabi niya. Bakit siya i-assassinate? Hindi naman siguro, pero hindi ko alam. Siguro natatakot siya dahil sa mga pangyayari. But again, the best way to diffuse that situation for him is to testify before the committees in the House and in the Senate. No. Paninindigan ng komite yung subpoena. Kahit nagtatago siya, anak ng Diyos, nagtatago anyway, kahit nagtatago siya, isi-serve yung subpoena sa kanyang known address. Marireceive yan. So, ibig sabihin, makararating sa kanya. At by now, alam niya na sinasubpoena siya ng Senado. Magpakita muna siya ng kahandaang i-honor yung subpoena at humarap, mag-appear sa harap ng komite bago siya magsubok na humingi ng ganito o ganyang arrangement sa pagharap niya sa komite. Pinirmahan ni SP yung subpoena at kung pati yon ay hindi i-honor at i-contempt ko siya, then magre-request ako ulit na i-aresto si Quiboloy at aasahan ko na pipirmahan ulit ni SP.
Is served any day now. Pag hindi siya nag-appear sa March 5, aresto na ang susunod dahil iko-contempt ko siya. I'm not sure that that's humanly possible at may ilang mga prosesong dadaanan, pati yung documentation through the signing of any necessary documents dito sa Senado. Pero, masa-set in motion yung ganong proseso pag hindi nila in-honor yung subpoena. Opo. Yes. Nagpahayag ako na ang linaw-linaw ng findings ng komite. Kaya, nakapagtataka bakit at least isang department, ang DENR, ay apparently hindi pa inaaksyonan yung mga rekomendasyong iyon. At essential yung ganyang aksyon ng gobyerno dahil pinakita niyang investigasyon namin, jointly of course, with and led by the Senate Committee on Public Order, dyan sa kina Senyor Aguila, at pati ito ngayon kay Apollo Kibuloy, na kapag panatisismo ang dinidevelop, no, sa isang di umanong religious organization, nagiging seedbed yan ng mga krimen laban mismo sa mga miyembro ng komunidad. So, hindi pwedeng hindi umaksyon ang gobyerno. Kailangan yon. Regarding that, yung nangyari po kasi sa kaso nila Senyor Aguila, ano po, nakipagtulungan malaking bahagi yung LGU, and then yung mga iba pang government agencies like PNP, DNR, pero dito sa kaso po ni Pastor Kibuloy, ibang-iba. Do you expect them na sana ganito rin yung ipakitang pagtulungan ng ahensya ng gobyerno sa Senate? Well, siguro sa bawat resolusyon at bawat investigasyon, iba't ibang ang tawag nito, iba't ibang degree or quality ng pag-engage o pagsuporta ng iba't ibang national government agencies o LGUs for that matter. Pero hindi ako nadi-disappoint sa degree ng pag-engage ng mga government agencies dito sa ongoing investigation namin alang-alang sa mga victim survivors ni Apollo Kibuloy. Dahil hanggang sa second hearing at inaasahan ko sa mga susunod na pagdinig, talagang pinapasukan nila yung mga tanong at nagbibigay sila ng kanilang mga either inputs or even commitment of support. So, hindi ako nadi-disappoint. Good question. Wala pa akong narinig ulit sa aking legis na may ganon. So, sana na namalaya nila na, nahuhuli pala kung may attempts na magtanim ng false witnesses at i-discarril ang investigasyon ng komite. What about kay Pastor Kibuloy regarding sa Glory Mountain? Ang sinasabi before was a protected area. Bakit napunta sa kanyang ganung karakter? Well, that would be a valid issue kung may mag-raise ng isyong iyan sa aming pagdinig. Pero so far, wala pang nag-raise ng isyong iyan. So, puno rin ng plato sa ngayon ng komite pagtingin lamang simula dun sa mga kaso ng pagpapalimos, yung withholding of education, lalo na yung rape at iba pang forma ng sexual abuse at iba pa. We may take up other issues kung may nag-raise noon sa hearings. Opo. So napapirmahan ko na months ago
yung committee report ng Senate Committee on Women tungkol sa dissolution of marriage bill at na-sponsor ko na ba, Louie? Na-sponsor ko na ba? Na-sponsor ko na ba? Hindi ko na maalala. Ilang buwan na. Pero hindi pa siya scheduled for plenary interpellation and debate. Sa panahon ngayon, umaasa ako na tulad ng maraming importanteng bills na antala dahil sa malaki at matinding kaguluhan tungkol sa Chacha, ay maidinig na rin, no? Alang-alang sa pagtugon ng Senado sa iba't ibang sitwasyon na kinaroroonan ng ating mga kababayan na nakakaranas ng mga kalunos-lunos, no, na sitwasyon na hindi tama sa kasal, hindi tama sa pamilya, tulad ng pandadahas, iba't ibang forma ng karahasan, kapabayaan. Kumbaga, hindi yan yung ninanais nating lahat sa usapin ng marriage at family life. Signed na. Opo, signed na yung committee report ng Committee on Ways and Means ba? Oo, chaired ni Sen. Sherwin. Opo. At nakakuha siya sa amin ng sapat na bilang ng mga lagda. So, kahit may konting pagbabago sa sitwasyong iyon, tingin ko, batay sa interpretasyon ko sa Senate rules, ay pwede namang ischedule na for plenary interpellation and debate also. Dahil nung panahong sponsor yon, ay more than enough yung mga pirma ng mga committee members. Yun na nga lalo na nitong Chacha. For sure, dapat isa yan sa i-prioritize. Actually, dumadami ang mga Senate committee na nag-imbestiga dyan. Simula sa Committee on Labor noon, tapos 3 taon ng Committee on Women, going on 4 years na pala. Tapos yung Committee on Ways and Means, ang daming nakitang mga violations sa iba't ibang batas natin. At kasama na sa usapin ng POGO-related prostitution, yung illegal recruitment and detention, yung matagal na issue ng pastilla scam, hanggang nitong huli, human trafficking and crypto scamming sa loob nitong mga POGO na ito. So, definitely hinog na ito for plenary interpellation and debate. Are you puzzled na there's an apparent inaction on the part of the executive? Kasi Senator Win told us last year pa yata yung binabanggit niya, binigyan niya ng kopya yung palasyo ng kanyang committee report, hoping na mabasa yung recommendation. Of course, puzzling ang inaction ng executive. Ang isang sinasabi namin sa mga resolution namin in aid of legislation, pero pwede rin siyang parang policy advice or input kahit sa executive. Lalo na ito ay usapin din ng ekonomiya. And so, kung ako puzzled, so mas nakakatawag pansin, di ba, na isang koliko sa majority ay puzzled din. I really hope na mabigyan talaga ito ng fair hearing dito sa Senado. Kapag makaraos na tayo dito sa hindi kinakailangan at nakapanghahati, halos negatibo ang naidudulot sa ngayon at hindi kailangang usapin ng Chacha, sana maka-get back on track ang Senado, ang buong Kongreso sa ganitong mga importanteng issue. Hindi ko pa nakita yung kung third reading version na sa House at naikumpara sa
aming committee report version dito. Pero we will have time to do that as for any other bill kapag makabalik na sa mga legislative agenda talaga ng Senado na yun na nga, na throw off the track lamang nitong Chacha. Para sa mga kababaihan, mas mahalaga ba talaga yung 80% doon na tayo kung para meron tayo mga waste and unmet tayo, mas okay ba yung May ibang proseso kasi at may ibang grounds yung annulment at yung iba pang paraan ngayon for troubled or especially mga irredeemably troubled or unsavable na marriages. So, may value added sana dito sa dissolution of marriage bill. At bakit? Dahil gusto natin na yung ideal ng marriage, yung ideal ng family life ay maranasan talaga at mairespeto na sa bawat tao sa ganyang isa sa pinaka-importanting relasyon natin sa buhay, may dignidad at may respeto. So, kung tama yung naalala ko, ang tagal na kasi, no? So, yung grounds din for legal separation and annulment, pero merong ding actual separation for a certain number of years. I can get back to you on the details, various forms ng karahasan, and basically no fault na dissolution of marriage. Hindi ko alam kung kaya within the year. But I hope na within this Congress, mabigyan ng fair hearing ng Senado. Nakakuha ng enough signatures para mailabas yung committee report. Balikan ko na lang kayo dun sa detalye. Opo, hindi pa. Opo. Sen, kahapon po may binabanggit si Presidente. He again reiterated na the Senate should take the lead on the Chacha efforts. Do you think that would have a persuasive effect dun sa mga may issues sa House inaatake yung mga senador tungkol sa stand nyo about PI and the economic Chacha? Hindi ko alam kung anong magkaka-persuasive effect sa mga counterparts namin sa House, pero matagal nang nag-take ng lead yung ibang mga colleagues ko sa majority dito sa Senado, dun sa final nilang resolution of both houses number 6, yung sinimulang pagdinig sa RBH 6, nakadalawa na or tatlo na pala, including one in the regions, at magpapatuloy po iyon. Tingin niyo po, yung mga kalyado ni Presidente should listen to the President kasi ilang beses niya na yan sinabi, pangalo or pangatlo. Then may sinasabi din po na ganun CSP na napagkasundo na ng dalawang House leaders na yung RBH 6 talaga yung ipapasa. Well, since hindi ako kaalyado ni Presidente, hindi rin ako magpapayo sa mga kaalyado niya. Pero I guess that's a common expectation nating mga mamamayan. Sorry, sir? Yung? Ang House nagsabina kay Kibuloy? Oo, statement ko tungkol doon? May sarili namang pagtrabaho ang House kaysa sa amin dito sa Senado. So, I observe na nag-issue na rin sila ng sabina kay Kibuloy. Pero what I can say is masaya ako na ang Senado pinanindigan yung powers namin na mag-imbita at mag-compel ng attendance ng mga witnesses, lalo na importanteng witnesses sa aming mga investigation.